Hello Team Authentic all over the world! We are still here at Tulhagiri Resort and Spa here in the Maldives. And in this episode, ito na yun, hihimayin na namin sa inyo. Sulit ba talagang mag-stay dito? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kay Bayak Look. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. At kung hotels naman po sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Natulog kami ng ganito. As in, bukas na bukas itong kortina para kitang-kita namin yung labas. And then, merong ilaw, yung pinakailalim. Kaya pwede kayong manood dito ng mga isdang lumalangoy. Pero malakas yung araw, wala kaming nakitang isda. Tara. Nag-aabang kami ng sunrise. Ito na sa Enzo. Aray. Hindi kami morning person. Pero kapag kami mga ganitong pagkakataon, ay hindi ito pinalalagpas. Sinusulit yan. Ito yung ating view. And then, kitang-kita kung gaano kalinaw ang tubig, ang dagat. Di ba pati may pailaw? So, dito lang kami. Magtitimpla ng kape. Maghihintay ng sunrise. Tapos ang breakfast kasi ay 7:30 to 10. Magbe-breakfast tayo mga 8:30 to 10 para hanggang lunch na natin. Ayan, abangan lang namin yung sunrise and the whole day today magkakasama tayo. Magkita-kita tayo sa breakfast. It's 8 a.m. Breakfast na tayo. So, na-enjoy na natin kahit papaano yung sunrise. Hindi masyadong kita kasi nga medyo mall. Pero tignan nyo naman, bigla namang umaraw. So, dito, meron nga pala ritong mga oras ha. Hindi kayo pwedeng bigla na lang kayo pupunta doon. As in, paghintayin kayo. Kasi na-experience na nga natin kagabi yung dinner. So, ang oras ng breakfast niya ay 7:30 until 10 a.m. Yes. Tapos, yung pinaka-dinner naman ay 7:30 until 9 p.m. Yes. So, ano lang, 1.5. So, kung i-avail nyo pati yung lunch naman, yung lunch niya naman ay 12:30 to 2. So, yun. Ganun talaga dapat yung oras. And, hindi rin kayo pwedeng basta papasok. Kasi, meron kayong specific na table. And, eto yun. Kasi, syempre, tagal na rin. 2019 kami dito huling nag-stay. Ang alala namin, free yung water doon sa resto.
Ngayon. Merong service water before. Yes. Ngayon guys, as in wala na. O order ka ng drinks mo. Yes, tapos umorder kami ng 1.5. Yung 1.5 magkano? $4.6 in pesos, 256 ang 1.5 liters na mineral water. Yes. So, totoo ba yung mga... Kasi may nag-ano sa amin yan, may nagtanong, totoo bang mahal yung Oo. water sa mga private island? So, usually naman, ang nababasa ko, $10. O, eto nga, kahit pa paano, mura-mura pa. Eh, problema, wala lang pa yatang GST yun. Oo, so basta ganun. So, ang ginawa namin ngayon, ayan, may baon na kami, yung free water. And, doon sa half-board, hindi kasama yung drinks. oo. Tapos doon sa pagpipilian, halimbawa sa Agoda, wala naman doon nakalagay na half-board plus. So yung half-board plus pala, yun yung may kasamang drinks. Unlike before, kapag sinabing half-board, kasama yung breakfast and dinner na buffet, tapos kasama yung drinks. So ayan lang, para lang alam nyo. And, here's our view. Hindi kami rito nagsasawa. Lakad kami rito ng lakad, guys. As in... Kahit kahit ang haba-haba ng nilalakad natin, Yes. enjoy na enjoy natin. At yung lakad talaga namin, yung mabagal. Oh, yung nam-nam na Yung lakad. namnam, diba? Hindi naman forever natin itong malalakaran. Kaya yung mga ganitong experience, tinotodo namin yan. And then, kaya tayo 8 o'clock, breakfast para hanggang 10 na tayo doon. Yun na yung magiging lunch natin. Brunch! Brunch talaga. Di ba? Tipid pa din. Syempre kapag kami budget kayo, huwag nyo na tipirin yung sarili nyo. Kami lang naman to. Ang ganda pati yung tubig. Grabe yung no. tubig, no? Ay naku guys, for sure naman. Nakita nyo na rin sa mga drone shots last time kung gaano kaganda tong island na to. At 8 o'clock, meron ng mga guest na dumating. So kayo din, kapag magpa-private island kayo, mas maaga kayong makakarating dito, the better. Kasi kahit hindi pa kayo makapag-stay sa room, carry lang. Tumambay na kaagad kayo dito. Kami kasi, may pagka-delay eh. Actually, na-delay kasi yung flight namin ng mga 40 minutes from Kuala Lumpur. Tapos ang tagal pa namin sa immigration. Pero just in case lang kayo, ganun yung gawin ninyo. Or meron pa kaming isang payo. Mamaya, bago tayo mag-recap, ngayong na-experience na namin siya twice, mas alam na namin kung ano yung dapat gawin para mas makatipid. Ay, taray! Ayan na nga, nandito na tayo. Yung ganyan, nilalakad namin yan ng mga kulang-kulang 10 minutes. Kasi nga ninanamnam. Tapos kahit pa ulit-ulit na, nagpipicture pa rin kami. Iba't ibang angulo. So ayan, so nandito na tayo sa resto. Pero again na kasi nakapag na nga tayo kahapon dinner, medyo mas tahimik sila. So baka hindi na namin kayo masama as in yung talagang the full experience. Basta stay lang kayo dyan. The whole episode, sasabihin namin sa inyo kung worth it ba na mag-stay sa isang private island na resort. And then kung paano kayo makakatipid just in case. Dito na tayo sa restaurant. Okay. Mas kaunti ang tao kapag breakfast kasi 2.5 hours nga pala yung breakfast. Hindi masyadong natatambak, nagkakasabay-sabay. Nag-adjust talaga sila sa mga guests. Oo. Di ba may mga guests talagang hindi morning person? Yes. Pero kapag dinner, grabe guys. Puno-puno. Jam-pack talaga. Tapos dumarating yung time na nakapila kaming lahat dito. O ito na kaagad para habang wala pang tao. Meron ditong bread station. Yan. And then, ito yung iba't ibang palaman. Ito pa. Meron ditong donuts. And then, iba't ibang uri ng croissant. Hello. And then, ito pa. O diba? Ito palang panalo na. Ay, okay, panalo. Kasi kapag umaga, merong drinks, tipid. Ayan, meron siyang drinks kapag breakfast. Hello. May cereals. And then, ayan, habang walang tao, gumora na tayo dito sa pagkain. Ano to? Lugaw. And then, Steam curry na naman. Oh, steam rice. And then, ito, curry. Or curry. Kayo na bahala. Intindihin nyo na kami. Charot. And then, fried rice. Baked beans. Baked beans.
then, ano to? Mashuni. Mashuni. O guys, hindi namin alam kung ano yung mashuni. Chapati. And then, ito, oo, pang Sri Lankan, pang Maldivian. Brown, hash brown. Hash brown potatoes. Then, meron ditong sausage. Chicken siya. And then, Grilled beef. beef bacon. Bacon. Ay, Diyos ko, ito yata ang lalantakan ko. And then, we have here, Spinach. spinach. And then, Boiled egg. boiled egg. And then, hello, good morning. Pwede rin kayong magpa-luto dito ng eggs. Good morning. And then, eto, meron ulit. Hello, meron ulit ditong fruits. Ayan. And then, pancakes. And then, kaunting mga dessert. Ito yung upuan natin. As in, meron yung number. Ito. Tapos kung order kayo, i-scan nyo lang yan. Kung ano yung room number nyo, yun yung magiging table nyo. Ito na yung breakfast natin. So ako syempre, kinuha ko kaagad. Tignan nyo naman. Beef bacon. Sorry na kaagad. Ngayon lang kasi talaga ako nakarinig ng bacon na beef. Tapos yung bacon nila, hindi siya yung malutong. Parang ham. Yes, para lang siyang ham. And then, pwede kang magpaluto ng omelette. Ayan. Tag-dalawang eggs kami ni Enzo. And then si Enzo, kumuha na kaagad siya ng mga breads niya. Danish. Danish taray. Yan. So tayo mga Filipino, kung sanay tayo sa mga buffet, halimbawa sa Boracay, ganyan, mas may isip nyo na mas maraming choices yung sa Boracay. Pero kasi ito kasi, yung mga guests kasi dito, mga foreigners. So kumbaga, sa kanila, okay na to. Tayo lang yung naghahanap ng maraming variety ng ulam, ganyan. Actually, yung breakfast dito, American breakfast. Yes, mas more on American breakfast sila. Ayun lang, kain na tayo. And then, mamaya na tayo magchikahan na. Kasi ngayon, medyo nakakahiya dito. And we are done. Nabusog ang person. Grabe yung pagkabusog namin. So, bukod dun sa pinakita namin sa inyo, ako talaga simula pa ng kagabi, ang nilalantakan ko na talaga yung mga oranges. Pampaano din yun? Pampatanggal uhaw. Wow. Sinisip-sip ko lang. Tapos ikaw, ano yung sabi mo? Oh, guys, ganyan nga pala guys, ang akong ginawa ko, buti nakakita ko ng ano, Yogurt. yogurt. Pati yung tawag ito, yung mga croissant lang ang sasarap. Yes. Siya may kasi siya sa yogurt eh. And then meron ditong swimming pool din, pero ito hindi siya inviting. Pang ano to siguro, pang kids, ganyan. Tingnan wala ring naliligo. Ay my gosh. Hindi kami makapaniwalang nandito na ulit kami. Taray! And imagine naman, ito yung view natin. Diba? Ngayon pa lang, nasasad na kami. Kasi, one whole day na lang tayo today. And then bukas, check out na tayo. Kaya kung tatanungin nyo kami, worth it ba kung one night lang? Mamaya talaga sasagutin namin. Para kumbaga ilalatag namin sa inyo lahat. Kasi pag-iipunan nyo to eh. Gusto namin yung the best ang may experience ninyo. Nandito ulit tayo sa beachside. And look at our view. Grabe, hindi siya nakakasawa. And then ayan nga lalo na ngayon natatapatan na siya ng araw. Kitang-kita naman siguro kung gaano kaputi yung mga buhangin. Diba? Tapos yung may biglang shot ng ganito, Ayan yung nakakaloka dun eh, Iconic! Gusto niyo ba may kasamang pack ganern? Actually, yun yung maganda kapag nasa private island kayo. Tsaka hindi naman nga sa private island, no? Basta nasa island kayo dito sa Maldives, hindi nyo na kailangan ng activities. Oo. Dito lang, mag-stay lang kayo, ma-enjoy nyo na siya. Yung dadalhin nyo lang yung beach towel nyo, tapos Yes. ilalatag nyo lang, nakahiga lang kayo, ganun. ganun. Pampalipas sa oras, pero mas sure na ma-enjoy nyo. Oo, ganun lang talaga. Although kung gusto nyo pa rin syempre mga snorkeling na ganyan, pwede din naman. Pero yung ganito pa lang, ay naku, Diyos ko, nakaka-enjoy na siya. Kasi nakikita nyo ba? Halos lahat dito, nakayapak lang talaga. Kami lang na Enzo, yung merong tsinelas. Mamaya nga, magyapak na rin tayo. Magyayapak na rin tayo. Pati yung mga nandoon, nakayapak na din. Ito, iconic, ilakad mo yan, best. Kapag ganitong ka-iconic, inilalakad yan. Sige, model ka ng water. Pakita mo yung water.
Di ba? Oh. Hindi lalakad yan kapag ganitong ka-iconic. Ayun, yung iba kasi dito honeymooners eh. Pati sila, oh, nakayapak lang din. Hindi ka ba maliligo kapag ganito yung beach? Tapos ganito kaganda yung dagat. Napunta tayo doon sa parang Pobo. Dati, dito, yung pinakadaungan. Ngayon na iba na. Doon na sa kahapon yung pinagdaungan natin. Diba? Ang dami kaagad pagbabago. Ay, parang nagpapakain yata sila ng mga isda. Tignan natin. Grabe. Ganda, oh. Sobrang pino ng buwang. Ay, may mga isda nga. Grabe, ang babaw pa nito, guys. Diba? OMG! Tara na, guys. Punta na kayo sa Maldives. Sige na, go na. Sige, ipagpipray natin na lahat ng nanonood ngayon 1 to 2 years from now makakapunta na rin kayo dito. God is so good. I-ready nyo na yung mga gamit ninyo at yung cameras ninyo kasi ma-experience nyo na rin ang Maldives. Ito lang yung ganap muna namin ni Enzo. And then tignan nyo naman, from maaraw, bigla na namang umulan. Maghihintay lang kami rito, baka merong sharks na bumisita sa atin. Ay, ganyan lang, nakalawit lang yung paa. Muni-muni. And then next time magkikita, magsuswimming naman tayo, di ba? Lahat ipapa-experience namin sa inyo. Time naman na tayo. It's 4 p.m. So, ito naman yung i-enjoy natin. Actually, first time natin dito ngayon. Ngayong pag-stay namin dito ha, na magpupul. Kasi, ang plano namin, mag-night swimming. Yung pala, hanggang 6 p.m. lang yung swimming pool. Yung swimming pool area. And then, ito yung magiging view. So, hanggang 6 p.m. lang pala siya. So, ang mangyayari, mingming muna. And then, after mag-swimming, tsaka kayo magsa-sunset. Kasi yung sunset naman dito, mga 6 p.m. din. And then after ng sunset, walay na. Hindi na pwede mag-mingming. Siyempre, pati dito magpipicture tayo, hindi pwedeng hindi. Ay, taray! Ay, taray! Hindi, yung iba, ayan. Nasa beach na yung iba. So, kanya-kanyang trip. Actually, dito sa swimming pool area, may natutulog, kaya hindi tayo pwede masyadong mag-ingay. Diba? Ang ganda ng view talaga, no? Kahit saan ka talaga tumingin, eh. Ayan na si Enzo. Enjoying his best life. Taray! Ang maganda rito, dead ma lang kami. Kasi puro foreigners naman yung mga nakapaligid sa atin. Dapat kami mag-usap ng mag-usap. Kaya lang puro mga approachable din sila. Ang gagawin ko na lang kapag kakakausapin ako, sabihin ko na lang, no, my English is not good. Charot. Ayaw mga pag-usap. Diba? Puro talaga mga foreigners. Yung mga kasama natin. Diba? So, ayan. Ito ang ganap natin dito sa Tulhagiri kapag ka-swimming time.
5 p.m. na. Lipat na tayo sa beach. And then, ito kasi yung senso kasi lagi siya excited. Meron kasi ritong timings. Oo. Yung mga pagpapalipad Palipad ng ng drone, drone. hindi ka pwede basta-basta magpalipad. So, para lang sure kayo, just in case na pupunta kayo at may dala kayong drone, mag-email na lang kayo sa kanila. Tapos papasahan nila kayo ng mga guidelines. Ayan. Meron lang specific time. 3 beses lang pwede Tatlong beses sa isang araw. Kaya pag dumadating yung time na yun, tarantang-taranta na sa EDSA. Punta tayo. Ito na agad, guys. Oh. Ito na yung beach. Grabe, no? Ang ganda. Kaya ko yata rito mag-stay ng 30 days. Basta may budget. Basta may budget. Na problema nga kasi wala. Kaya ko mag-stay pero hindi ko kaya. Ay, hindi. Kaya ko mag-stay pero hindi kaya pala ng budget ko. Ito yung mga nasa beach villas. Diba? Paglabas nila, beach agad. Yun yung advantage. And ngayon, nakiisa na kami sa kanila. Nakayapak na rin kami. Tingin sila, naglalaro lang sila. And guys, hindi dito lahat, magkakakilala. Minsan talaga, nagbatian lang, and then yun na. Nag-i-start na yung conversation. Ikutin lang natin tong beach, tapos hanap lang tayo ng pupwestuhan natin. Ang gusto kasi namin ditong part lagi, yun dun sa merong parang pantalan. Ito, nagbabasa lang sila. Ito na yung favorite naming area. Yung merong pakubo. Ang ganda rin ditong magpicture. And then, video. Ayun, dito yung magpipicture ka dito, maganda siya. Grabe, Instagrammable talaga lahat. Grabe, lumulubog ako sa buhangin. Nakakaloka. Beso po ka dyan. Kunyari, ipipicture kita. Charot. Ayan, ang sarap ng ganyan lang, Picture. Grabe. Ang sarap ng buhay dito. Lord Jesus, maraming salamat po sa experience na to. Ang saya. Nakada tayo, guys. Ito na naman, umiral yung aanga-anga na naman ako. Naghahanap kami ng sandbar. Yun pala, as in ito, yung bar nasa sand. Kaya sandbar. Ano ba? Akala talaga namin sandbar. Naghahanap kami. Nagtanong pa kami sa reception. Walang pwesto. Pwede namang maupo dito. Sa mga tables and chairs. Lalo na kung kakain kayo or iinom. Pwede namang kumuha. Marami namang beach beds. Yung pagpupwestohan lang. Pwede naman yan kahit saan dito. Kahit dito, pwede. Ayan, dito muna tayo sa lilim. Tago muna tayo. Pababain pa natin ng very light yung araw. And then tingnan nyo, guys, may baon kami. Ginto to, guys. 100 plus tong tubig na to. 500 ml. Diba? Kaya nga mamaya, bibigyan namin kayo ng tip kung paano kayo makakatipid. Just in case lang na gusto ninyong ma-experience din yung ganito, na hindi naman kayo talaga mamumulubi. Yung pa rin tamang term doon, yung hindi naman tayo mamumulubi pag uwi natin. Kasi meron pa ding ways. At saka dito wala naman pakialamanan, hindi... Isa pa nga kasi dito, wala naman kami pang Filipino na wala rito yung parang mamimintas na, hindi man lang bumibili ng juice or ng tubig. Hindi mo namin soft drinks. Walang ganun. Pero kami kasi ginagawa namin, pagkagabi, bumibili kami ng 1.5. Tapos mamaya ulit. So yun, budget namin, 1.5 sa 2 nights. Para yun, may water sports din dito. Actually, kung gusto niyo naman ng activity, meron din. May scuba diving nga dito. And then, pwede rin kayong mag-island hopping na dito manggagaling. Pero syempre, mas mahal yun. Magiging private kasi yung island hopping ninyo. Here's the vibe. And we are loving it. Every second. Grabe.
Oh, ayan, lumipat na kami na Enzo. Okay na yung araw, kaya na. Marami naman yung beach beds. Yung pwesto lang talaga. Pagandahan na lang ng pwesto. Ito na naman siya. Kapag sunset na bigla na namang uulan, pinapaasa na naman tayo. Charot! Yung sunset dito, bonus na lang. Dahil sa ganda ng experience. Ito na nga ba yung sinasabi namin, na wala na nga yung sunset. Nagtago na naman. Mamaya tayo na magtatago kasi ulan na naman. Uulan na naman. Kami na yung magtatago uli doon sa kubo. Ayun, maliligo na daw siya. And then magkukuha daw siya ng langoy-langoy niya na naman. Sige na, bes. Kasi kahapon ako lang yung naligo eh. O siya naman daw maliligo ngayon. Ganda ng kulay ng tubig. Taray na Enzo, bigla na lumulubog. Ang problema kasi, ang lakas talaga nung alon tsaka nung current. So mahirap talaga mag-swimming, lalo na kung hindi ka naman marunong lumangoy. Pero itong nasa kanan namin, mga bata. Pinapanood lang sila ng mga parents nila. Ay, ating gana! Sarap maligo! So yan, ini-enjoy lang talaga namin. And then guys, 6 nights tayo dito. 2 nights tayo rito sa private island. And then 4 days tayo sa magkakaibang Local island. Yes. So talagang this time i-experience talaga na natin. Yung Mali, experience namin siya na hindi naman naglalakad-lakad. Yung chill lang, ganyan. Last time kasi talagang parang local vibe yung ginawa natin. Walkathon tayo. Yes. Kumbaga tinutuklas pa natin yung culture nila, ganyan. Ngayon hindi. Maghahanap lang tayo ng cafe, ganyan. And then makikihalo-bilo na tayo sa local. Kung saan sila swimming, doon din tayo. Kumbaga tambay na lang tayo. And lastly, yung pupuntahan pa natin isa pang island, yun naman malapit lang sa Maapushi. And then, hindi siya masyadong, hindi, popular din siya, pero hindi siya kasing popular ng Maapushi. Mas maliit lang din siyang island. So, baka lang makonsider ninyo, dalawa yung pagpipilian ninyo. As in, malapit lang, mga 10 to 15 minutes, boat ride lang siya from Maapushi. Yan. So, mamaya, dinner time na! Exciting! Yes! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. From an amazing sunset to a brighter moon sa ating dinner. Diba? Talagang pinaranas talaga sa atin lahat ng Maldives. Ang gandang tignan nung reflection ng moon sa dagat. Grabe, ang ganda. Pati yan, fabulous. Parang first time natin makakita ng ganyan, no? Oo, grabe, Ano yan? manghang-manghang ako eh. Reflection ba talaga yan ng moon? Pakiramdam ko naman kasi wala namang ilaw sa paligid. Oo. It's 7:20, magdi-dinner na nga tayo. Na-experience na natin siya kagabi. Kaya lang, umulan. Pero hindi naman naging problema kasi meron silang provided na kapote. So, kung mapote tayo kagabi, kahit umuulan, inilaban pa rin natin ang dinner. Pero ito na nga yun. Pagdating doon, nagulat kami. Kasi syempre, sinando lang namin kasi nga nakakapote naman. Guys, alam nyo ba, pormahan pala doon, labanan. So kahapon nakasando kami, tapos yun nga nakakapote kami. Pagubad namin ng kapote namin, Diyos ko kami lang nakasando. So ngayon umeffort muna kami ng very light. Pinusuan ni Me. Pinusuan ko, tumatlo yung puso ko. Dito tayo lumabas sa front door. Kasi gusto namin kayong bulagain dito. Bulaga, ang dilim. Ang dilim dito sa area namin. Ito yung pinto natin, oh. Napundihan ata kami ng ilaw. Kami lang yung walang ilaw. Kasi kapag walang ilaw, ibig sabihin walang naka-stay.
Oh, pero ito ang iconic. Paglagpas na dito, iconic na to. Oh, pati dito ilalakad namin kayo. Best, tingin ka dito ng kaunti. Oh, di ba? Pati ito kahit gabi, ang iconic maglakad dito. Grabe. Ito na yung pinaka-favorite spot namin dito sa sa resort. Yung maglakad dito na maglakad. For sure, mananawa kayo sa mga drone shots namin dito. And again, meron kaming baong water. Nagre-refill naman ng water every day. Basta tuturuan namin kayo mamaya. May diskarte na naman kaming ginawa. Lahat na didiskartehan namin, makatipid lang. Tara na. 7:30 yung pinaka-dinner. Pero makikita nyo, ang dami na kaagad tao kasi naghihintay. So kaya pag dating ng 7:30, sinabing pwede na, pila. Laban at Laban, oo. Yan na, malapit na tayo sa resto. Meron tayong nakasabay. Tingnan nyo, nakayapak pa din sila. Sabi, ang ganda rin tignan nitong mga overwater bungalow. Kapag kagabi, iba rin yung charm niya. Lalo na kapag may ilaw nga. Ayan, katulad yung mga ganito. Iconic pa din. Para ka ikakasal. Naglalakad ka sa aisle. Ayan. Yung maliwanag na nakikita nyo, yan na yung restaurant. Pero again, bago namin yung marating, mga 10 minutes, lahat ng klaseng pictures talaga, nagawa na namin. Lahat ng klase ng post, nagawa na namin dito. Ayan guys. Dito na tayo. Ang ginawa namin ngayon, medyo nagpalit pa kami. Medyo nagpalit kami ng 5 minutes. Pero ngayon nakikita pa rin namin, pila pa rin. Kasi ka nagkakasabay-sabay talaga. O, tara na. Pasok na tayo sa restaurant and then pakita na namin sa inyo yung pagkain. Basta hintayin lang namin muna na humupa yung pila. Humupa yung pila kasi nakakaya talaga. Promise, sobrang nakakaya talaga mag-vlog kapag sa ganitong lugar. Yan yung sa restaurant, ganyan kasi maraming tao. Pero kapag sa beach naman, carry pa. O, ayan guys, so pilang-pila pa. Wala pa halos nakaupo kasi lahat nakapila. Tineknikan na namin sila ngayon. Ang ginawa namin, dessert muna para hindi kailangan munang pumila. Ay, Enzo. Diba? Matututunan nyo rin yung technique. Yung sa mga tinapay, wala pa rin nakapila. Kumbaga yun dun sa mga main course, yung meron ng nakapila. Diba? So para hindi kayo mainip maghintay, kain muna kayo ng iba. Ito sa akin, ang sarap din ito. Oh. Natikman ko na to kagabi. Oh, diba? Mamaya pakita namin sa inyo yung food. We are back at our room. Nakita nyo naman, dito pa rin kami sa labas. Talagang nanamnamin namin to kasi last night na natin. So yeah, yung dinner kanina, hindi na namin sa inyo talaga na i-vlog as in vlog na vlog. Kasi nga, medyo nakakahiya. Ang dami kasi talagang tao. Tapos yun nga, medyo baka mamaya yung privacy nila. Pero one thing is for sure talaga, nagpapalit sila nung pagkain, ng menu nila. Yung kinain namin kagabi, hindi yun yung pagkain ngayon. Even the dessert, guys, nagpapalit sila. Ang ginawa na lang uli namin, bumili na lang ulit kami ng 1.5 na tubig. So, magkano ulit yung 1.5? $4.46. In pesos, mga nasa 256 siya, ganon. Yeah, so ilagay na lang namin dito, ayan sa ibaba, ilagay na lang namin yung QR code just in case para kapag
pagka binuksan nyo siya, makikita nyo yung presyuhan nila. So, ano ba yung mga pwede namin ma-recommend sa inyo para kahit pa paano makatipid kayo? So, eto lang yun. Unang-una, kung kami lang kung sa amin lang kayo makikinig. Ito lang nga pala disclaimer, para ito sa mga nagtitipid. Kung ayaw nyo naman magtipid, huwag nyo sundin tong pinaggagawa Kung gusto namin. niyo ma-experience bumili ng tubig na 1.5 na halagang 256 pesos, wag niyo gawin to, guys. Yes, oo. So, ganito na para lang to sa mga katulad namin na gusto ma-experience to. Tapos, na makakatipid pa rin kahit papaano. Kung ilang araw kayo dito, pagpalagay nating 5 days kayo or 5 nights, ang gawin ninyo, unahin nyo muna yung Mali. Pag nasa Mali na kayo, tapos kinabukasan kayo dito, may advantage kasi yan. Number 1, doon pa lang sa Mali, mamili na kayo na pwede nyo ritong baunin. As in, lahat ng pwede ninyong baunin. Pwede kayong bumili ng chichirya, ng soft drinks, ng water, ng tinapay. Lahat ng pwede ninyong dalhin dito, dalhin nyo kasi hindi naman sila mahigpit. So that's number 1, yun yung magiging talaga ninyo advantage. Number 2, pwedeng umaga pa lang pumunta na kayo dito. Hindi pa kayo siguro makakapag-check-in, pero at least ma-enjoy nyo na yung amenities. Pwede na kayong magpasundo ng 8 a.m. or 9 a.m. Pwede na kasi may nakikita kami. So yun yung maganda. So, may enjoy nyo talaga yung kahit papaano, the whole day din nun mismo, nung araw na yun ng pag-check-in ninyo, kahit hindi pa nga kayo nasa room. Tsaka guys, pwede nyo gawin doon, libutin nyo na, mag-picture-picture na kayo para pagkahapon, ma-enjoy nyo na yung sunset. Yes. And then, sorry nakalimutan ko lang, oo nga pala, kasi dito nga, meron kasing tinatawag na half-board. Yung half-board kasi before, meron na siyang kasamang drinks. Pero ngayon, nagulat kami, wala na. Ang tawag na sa merong half-board na may drinks, half-board plus. Which is, hindi nyo yun makikita sa Agoda. Wala siyang ganun. Makikita nyo lang siya sa website nila. Tapos yung website naman nila, promise, sobrang mahal. Mga almost times to yung presyo kaysa magbubook kayo sa Agoda or sa iba pang booking apps. So, yun lang naman yung magiging problema doon. Na kung may budget nga kayo, edi mag-all-inclusive kayo. Yung all-inclusive, yun na talaga yung free lahat. Breakfast, lunch, and dinner. Na iba-iba yung presyo, guys. Pasensya hindi namin sa inyo masabi specifically. Basta yung sa amin, half board, yun yung naging presyo namin. Kulang-kulang 15,000 a night. And then, kahit mag full board, yung full board naman yun naman yung breakfast, lunch, and dinner. Pero kapag hindi plus, wala rin kayong drink. So, yun yung kaibahan niya. And then, before kayo mag-check out, yung a night before, papadalhan kayo ng departure information. Ayan. So, dito, nakasulat kung anong oras kayo mag-check out. Kasi shared transfer pa rin kasi ito, isasabay talaga tayo. So, for example, tayo, malas. Naging 9:30 a.m. yung departure natin. Tapos nagtatanong kami, ang kasunod na 4 p.m. So, masasayangan naman kami ng ng oras sa iba pa nating pupuntahan. Meron pa tayong pupuntahan. Pero just in case lang, wala rin naman kayong pupuntahan, wala kayong plano, pwede din yun na 4 p.m. para ma-enjoy nyo pa ulit siya. Yun, papadalan kayo. And then, nagulat kami, pagpasok namin, galing kami ng dinner, bigla na lang merong wine! Yes, may wine! Kaloka! Nagulat kami! Oo. So guys, alam nyo ba ang ginawa namin? Tumawag taga kami sa reception kasi nga di ba hindi kami uminom ng wine. Tinanong namin kung pwede siyang palitan. Pwede naman daw siya palitan. Pagdating sa reception, tinanong ko, bakit merong complimentary wine? Sinabi, because you guys are repeater. Yes, kumbaga nakaulit na daw kami. Promise, may record pala sila. Nakakaloka galing. yun. So pinapalitan namin ng soda kasi yung iniinom namin, hindi naman kami umiinom na ng alak. And then guys, hindi lang namin sa inyo pinakita. Kompleto din naman yung amenities nila. Meron silang clinic, and then may gym. Tapos parang meron sila dong laruan. Ano ba tawag doon? Game room o parang ganun yun. And then meron din silang spa. Meron silang soccer area doon. Meron din silang scuba diving just in case gusto nyo din. So, yun. And then meron din nga silang island hopping. Kung gusto nyo, private yun. So, mas mahal siya. Ito na yung nagastos namin dito sa room. Per pax to ha. At ito yung room natin. Ang room natin, ang tawag sa kanya ay Overwater Villa. Dapat superior. May nakalagay na superior. Kasi kapag superior, dito kayo sa bago. Kapag walang superior, doon kayo sa medyo luma. Doon kami nakapag-stay last time. So, ito, i-breakdown lang namin dito. So guys, isama natin dito yung ating transfer na 6,138, tapos yung accommodation natin, i-15,000 natin sa
empleyado. In total, 21,138 pesos. So ayan yung nagastos namin per pax nga, 21,000. Ngayon, kung gusto nyong bumongga, nasa sa inyo yan. Kami kasi wala kaming lunch. Tapos, ang naging extra gastos lang namin, yung dalawang 1.5 na water, which is, so pagpapalagay natin 500 pesos. So yun lang yung nagastos natin. And then, nasusunod nyo nang iintindihin yung flight. Yung flight na nakuha namin, mura lang din, nasa 12,000 lang din, yung Kuala Lumpur to Bali ka na yun. So, yun siya. So, yes, kung tutuusin, medyo mahal pa rin. Pero ito yung experience nyo. This is Maldives naman kasi, guys. So, Totoo. yun talaga. Iba talaga pag sinabing Maldives, ibang Yes. experience. At saka, pag sabing Maldives, luxurious talaga. And then tayo, na-experience natin yung luxurious na hindi naman ganun kamahal. Kumbaga, dahil sa amin nyo siya napanood, luxurious pero on a budget pa rin, or on a budget way pa din siya, 'di ba? Ang dami pa ring paraan para makatipid. And then ayun na nga, isa pa sa mga tip na pwede naming ibigay sa inyo. Sa again, last na to, sa amin lang talaga to, sa amin lang to mga nagtitipid kasi everyday nagre-refill sila ng water dun sa sa takuri tuloy. Sa initan ng tubig. Ang ginagawa namin, yung initan ng tubig, ano rin yun, 1 liter. So, no, 1.5. 1.5 din. Ang ginagawa namin, since meron naman kasing kape doon sa breakfast, doon kami nagkakape. Yung 1.5 na nasa pinaka-takore or nasa initan ng tubig, isinasalin uli namin sa tawag nito, Pet bottle. And then ilalagay uli namin sa fridge para hindi kami ma-dehydrate. So, ibig sabihin, meron kami 1.5 na free, tapos meron pang nagre-refill uli kasi ng dalawang 500 na free. Kaya ang gastos lang talaga namin, dalawang 1.5 na tubig, yun every dinner. So, ayan. So, sana po, kahit pa paano nabigyan namin kayo ng idea na yes, pwede natin ma-experience yung buhay ng mga mayayaman. Kahit hindi tayo mayaman. Lalo na kayo, kung hindi naman kayo na nagtitipid, mas lalo nyo siya may enjoy. Pero kami kahit nagtipid kami ng very light, yung experience namin, hindi siya tinipid. Yung experience namin, talagang ramdam na ramdam mo na, yes, nasa luxurious island ka talaga. Dito, gigising ka, kakain, tapos hihiga ulit sa buhangin, maliligo sa pool, maliligo sa dagat, tapos kakain ulit. Tapos matutulog ka na naman, and then yung ganitong view, it's priceless. Yung experience, priceless. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Maldives Travel Vlogs. Bye, everyone. Mwah.